Naway ang kapayapaan at pagpapala ng Panginoon ay makapiling ka sa bagong umaga. Ngayon, tayo'y nagkakatipon sa makapangyarihang presensya ng Diyos upang itaas ang isang panalangin na nakabatay sa pangakong walang hanggan na natin natagpuan sa Jeremias 29:11, kung saan ang mismong Panginoon ay nagsasabi, sapagkat alam ko ng lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong mabuti at hindi masama, upang magkaroon kayo ng kinabukasan at pag-asa. Hindi ito aksidente na narito ka. May espesyal na mensahe ang Diyos para sa iyong buhay sa panalangin ito. Bago natin simulan, inaanyayahan kita na isulat sa mga komento ang pariralang kapayapaan kay Kristo. Sa paggawa nito, ipinapahayag mo ang iyong tiwala sa Diyos bilang iyong kanlungan, bilang iyong tagapagligtas, at tinatanggap mo ng may pananampalataya ang panalangin ito sa iyong puso. Bukod dito, makakatulong ka rin na maabot ng mensaheng ito ang mas maraming tao na tulad mo, nangangailangan ng yakap ng Panginoon sa sandaling ito. Rekwerda, hindi ito isang simpleng salita na isinulat noong unang panahon. Ito ay isang buhay na liham, isang walang hanggang mensahe mula sa langit na diretsyong para sa iyo ngayon. Ito ang katibayan na kahit ang lahat ay mukhang hindi tiyak, may layunin ng Diyos, isang plano na puno ng kabutihan, pag-asa at kasaganaan para sa iyong buhay. At kung sasabihin ko sa iyo na ang panalangin ito ay maaaring maging simula ng tunay na pagbabago sa iyong pananalapi, sa iyong mga proyekto at sa iyong mga pangarap, gagawin mo ito ng buong puso, sapagkat sa umagang ito, hindi ka nag-iisa. Ang Panginoon ay naglalagay ng mga landas ng liwanag para sa iyo, kahit na ang iyong mga mata ay nakakakita lamang ng anino. Ang panalangin ito ay hindi lamang nag-aayos ng iyong puso sa mga plano ng Diyos, kundi nagbubukas din ng mga pinto para sa kasaganaang kanyang inihanda na para sa iyo. Kaya't bago tayo magsimula, isulat sa mga komento ang nagtitiwala ako sa mga plano ng Diyos para sa aking buhay. Hindi ito lamang isang pariralay, ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya. Sa bawat salitang pananampalataya na isinulat mo, ikaw ay naglalagay ng isang walang hanggang pangako sa iyong espiritu at sa lumikha. Inaanyayahan din kita na mag-like sa video na ito. Hindi ito para sa bilang, kundi upang matulungan kang maabot ng panalangin ito ang mga taong baka nasa desperasyon ngayon, hindi alam na may hinahanda ng kinabukasan ng Diyos na puno ng kabutihan para sa kanila. Pansinin mo, ang panghuling aral ng panalangin ito ay maaring maging susi sa pagbubukas ng isang espesyal na pagpapala sa iyong buhay. Huwag kang magpapabaya sa anumang segundo. Ngayon, sa katahimikan, huminga ng malalim, hayaang yakapin ka ng presensya ng Diyos. Simulan natin ang makapangyarihang panalangin ng umaga na nakabatay sa Jeremias 29:11. Minamahal na Panginoon, sa umagang ito ako'y nakaluhod sa harap mo ng may kababaang loob, na kinikilala na ang iyong mga plano para sa akin ay higit pa sa anumang pag-aalala na maaaring taglayin ko. Dumating ako upang ialay sa iyo ang aking mga saloobin, mga naisin at mga takot, sapagkat alam ko na ang tunay na kasaganaan ay nagsisimula sa pagbabago ng aking isip at pagsasabay sa iyong perpektong kalooban, Ama. Ama, iligtas mo ako mula sa lahat ng pag-iisip ng kakulangan, mula sa anumang pag-iisip na nagpapababa sa akin upang makita lamang ang aking mga problema at hindi ang iyong dakilang kapangyarihan. Ngayong araw, nais kong simulan ang araw na ito sa malaking pananampalataya. Naniniwala na hindi mo ako nilikha para mabuhay sa kakulangan o pagkabalisa, kundi upang humakbang sa iyong saganang pagpapala. Alisin mo, Panginoon, ang lahat ng ugat ng kawalan ng pananampalataya, takot sa kabiguan, at kawalan ng katiyakan na humihinto sa akin sa pag-usad tungo sa dakilang layunin na iyong idinisenyo para sa akin. Sa pananampalatayang ito,
Idinideklara ko na ang aking isip ay nagbabago, na ang aking mga saloobin ay lumalagpas sa mga alinlangan at nagsisimula akong makakita sa pamamagitan ng mga mata ng Espiritu, hindi ng laman. At ang aking nakikita, Panginoon, ay ang iyong pabor na bumabalot sa bawat bahagi ng aking buhay. Huwag mo, aking Diyos, hayaang makontento ako sa karaniwang buhay, ni huwag akong pumayag sa isang buhay na walang bunga, sapagkat ikaw ang Diyos ng kasaganaan, ang mayari ng ginto at pilak, ang walang hanggang tagapagbigay na bumubukas ng mga landas sa gitna ng disyerto. Turuan mo ako na mag-isip bilang anak ng hari, makakita ng oportunidad kung saan iba ay nakakakita ng balakid, magtiwala sa iyong panahon at kilalanin na ang bawat pagkaantala ay paghahanda lamang sa mas dakilang pagpapala. Ngayon, itinatanim ako sa aking puso ang binhi ng kasaganaan, hindi sa kasakiman o kayabangan, kundi sa iyong walang hanggang layunin para sa akin, sapagkat alam ko na habang mas pinapayaman mo ako, mas marami akong makakapagpala sa iba. Habang mas itinataas mo ako, mas marami akong makakataas na nahulog. Idinideklara ko na ang aking mga saloobin ay sumasabay sa iyong salita, na ang aking isip ay isang matabang lupa kung saan lumalago ang pananampalataya, pangitain at pag-asa, at walang sino man o anuman ang makakapagnakaw ng mga pangakong iyong itinanim sa akin. Ngunit ilang beses na, Panginoon, na naging bihag ako ng mga salitang nagdudulot ng limitasyon, hindi ako makakalabas sa sitwasyong ito. Ito na lang ang para sa akin, hindi ako nilikha para sa kasaganaan. Ngunit ngayon, tinatanggihan ko ang mga kasinungalingang ito sapagkat ang iyong salita sa Roma 122 ay nagtuturo sa akin na huwag magpakaunawa sa mundong ito, kundi magbagongan nyo sa pamamagitan ng pagbabago ng aking isip. Kaya't humihingi ako sa iyo ngayon, Panginoon, baguhin mo ang aking isip, linisin mo ang aking puso, at i-renew mo ang aking espiritu upang ang bawat saloobin na dumadaan sa aking isip ay ma-filter ng iyong katotohanan. Hayaang ang bawat desisyon ko ay gabayan ng iyong karunungan na ang aking mga plano ay hindi lamang makatao, kundi ganap na sumasabay sa iyong perpektong kalooban. Turuan mo ako na mag-isip bilang iyong anak, hindi bilang isang pulubi, bilang tagapagmana ng kaharian, hindi bilang biktima ng mga pangyayari. Baguhin mo ang aking isip upang makakita ako ng oportunidad kung saan dati ay nakakakita lamang ng balakid, upang sa halip na magreklamo, matuto akong magpasalamat, upang sa halip na sabihing hindi ko kaya, ipahayag ko ng may katatagan, lahat ay kaya ko kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Ama, linisin mo ang aking loob mula sa lahat ng sama ng loob, paghahambing, pagkakasala at kahihiyan, upang walang sugat ng nakaraan ang magkaroon ng kapangyarihan upang limitahan ang aking hinaharap. Hayaang walang negatibong salita na sinabi sa aking kabataan ang maging mas malakas kaysa sa mga pangakong iyong ipinahayag sa akin, sapagkat ikaw, Panginoon, ay nagsabi na mayroon akong kinabukasan na puno ng pag-asa, na ang iyong mga plano ay mabuti at hindi masama para sa aking buhay. At kung sinabi mo ito, naniniwala ako, Panginoon. Ngayon, humihingi ako ng isip ng kaharian, isip na nagtataglay ng malaking pangarap, kumikilos ng kahusayan at nabubuhay nang may layunin-isip na hindi pumapayag na mabuhay ng lamang, kundi naghahangad na umusad ka sa pinakamabuting inihanda mo. Idinideklara ko ngayon na ang aking isip ay malaya mula sa takot sa kabiguan, mula sa takot sa pagtanggi, mula sa katamaran sa espiritual. Ngayon, sinusuot ko ang isip ni Kristo, ang isip na hindi nag-aalinlangan sa Ama, naniniwala sa pagpaparami, nakakakita ng kayamanan kung saan iba ay nakakakita lamang ng disyerto. Ang isip na alam na ang langit ay laging may higit pa. Salamat, Panginoon,
sapagkat sa pagbabago ng aking isip, binubuksan mo ang landas para sa isang bagong yugto, sa aking buhay yugto ng paglago, oportunidad at pagpapalawak. Hindi na ako nagtataglay ng dating pag-iisip sapagkat ginagawa mo ang bagong bagay sa akin. Tinatanggap ko ito ng may kababaang loob, kagalakan at determinasyon. Minamahal na Ama sa langit, ngayon nahaharap ako sa iyo na kinikilala na bawat binhi na aking itinanim, bawat gawaing pananampalataya, bawat patak ng luha sa iyong harapan ay hindi nasayang. Ikaw ay isang makatarungang Diyos, isang Diyos na hindi nakakalimot kahit sa pinakamaliit na sakripisyo na ginagawa namin sa pagsunod. Bagamat madalas hindi ko nakikita ang mga bunga kaagad, ngayon ay nauunawaan ko na ang iyong panahon ay perpekto at ang bawat binhing itinatanim ng may pananampalataya ay magdudulot ng saganang ani. Ilang beses na Panginoon na halos sumuko na ako ilang beses na nagtanim ako ng pag-ibig at tinanggap ang kawalan ng pakialam. Nagbigay ng may kabutihan at sinuklian ng kawalang interes, nagtrabaho ng walang pahinga ngunit hindi nakakita ng inaasahang bunga. Ngunit ngayon, sa panalangin ito inaalaala mo sa akin na ang ani ay hindi nakasalalay sa pagkilala ng tao, kundi sa iyong makapangyarihang kamay na nakakakita ng hindi nakikita ng tao. Turuan mo ako na magpatuloy sa pagtatanim kahit hindi ko makita ang resulta, magpatuloy sa pananampalataya kahit masakit, magpatuloy sa pagbibigay kahit parang hindi bumabalik. Huwag mong hayaang maging matigas ang aking puso sa paghihintay, ni mawalan ng sigla ang aking pananampalataya sa kawalan ng pasensya. Turuan mo akong magtiwala na sa bawat binhing inililibing sa pagsunod, naghahanda ka ng hindi nakikitang himala. Ngayon, binabati ko ang lahat ng binhi na aking itinanimang mga panalangin na ginawa ng tahimik. Ang mga salitang pag-asa na ibinigay sa iba, ang mga nakatagong serbisyo na walang nagtangkilik, ang mga handog na ibinigay ng may sakripisyo, sapagkat ikaw ang Diyos na nakakakita sa lihim at nagbibigay ng gantimpala ng hayagan. Ama, kung may anumang bagay sa akin na humihinto sa ani, ipakita mo ito sa akin. Kung nagtanim ako sa maling lupa, patnubayan mo ako. Kung nagbigay ako ng may maling motibasyon, linisin mo ang aking intensyon. Ngunit huwag mo sanang hayaang itigil ko ang pagtatanim, sapagkat kung ititigil ko ito, hindi rin ako makakapagani. Idinideklara ko ngayon na ang aking pagtatanim ay pinagpala, na ang aking binhi ay bubukadkad sa kagalakan, na ang aking pagtatanim ng may luha ay aanihin ng may tuwa. Sapagkat ikaw ang Panginoon ng ani at hindi ka nahuhuli. Dumating ka sa eksaktong sandali kapag handa na ang aking puso, matatag na ang aking mga ugat at natupok na ang aking pagkatao. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang kasaganaan ay hindi sinusukat sa kung magkano ang aking taglay, kundi sa kung gaano ako nagtitiwala na ang iyong pagbibigay ay hindi nakasalalay sa lohikal na pag-iisip ng tao, kundi sa iyong banal na katapatan. Ngayon, patuloy akong nagtatanim. Panginoon, patuloy akong nagmamahal. Patuloy akong nagbibigay, patuloy akong nagsisilbi at ginagawa ko ito nang may katiyakan na ikaw, na nakakakita ng higit pa sa kasalukuyan, ay naghahanda ng ani na lalampas sa aking inaasahan. Naniniwala ako sa iyong kalendaryo, nagpapahinga ako sa iyong pangako at umaasa ako sa iyo, ang Diyos ng lahat ng kasaganaan. Sa isang mundong nagmumungkahi ng tagumpay sa mga numero at pag-aari, ngayon humihinto ako upang pakinggan ang iyong tinig na nagtuturo sa akin na ang tunay na kasaganaan ay nagsisimula sa pinakaloob ng puso. Ano ang silbi ng kayamanan sa lupa kung walang laman ang kaluluwa? Ano ang silbi ng puno ng bulsa kung ang puso ay basag? Ngayon, lumalapit ako sa iyo hindi upang humingi ng ginto o pilak,
kundi upang humingi ng kasaganaang puno ng kapayapaan, kagalakan at layunin. Ang iyong salita sa Kawikaan 22 ay nagtuturo na ang pagpapala ng Panginoon ang nagdadala ng kayamanan at hindi dumaragdag ng kalungkutan. Ilang beses, Panginoon, na hinabol ko ang mga bagay na akala ko ay pagpapala, ngunit dala ang kalungkutan. Ilang beses akong naniwala na ang pagtaas, bagong bahay o puno ng account ay tanda ng iyong pabor, ngunit nakalimutan ko na ang tunay na kayamanan ay ang pag-alam na ikaw ay kasama ko, kahit wala akong iba. Ama, turuan mo akong pahalagahan ang walang hanggan. Punuin mo ang aking kaluluwa ng kasiyahan, hindi dahil sa aking taglay, kundi sa aking pagiging sa iyo. Hayaang ang aking pagkakakilanlan ay hindi nakasalalay sa pagkilala o material na kasaganaan, kundi sa iyong walang hanggang pag-ibig na sumusuporta sa akin araw-araw. Ang kasaganaan ay ang pagmulat sa bawat umaga at pakiramdam ng iyong kapayapaan na bumabalot sa aking kaluluwa, isang pamilya na nagkakaisa, isang puso na malaya sa sama ng loob, isang malinis na konsensya, isang isip na nagpapahinga sa iyong mga pangako, ang pag-alam na kahit wala akong lahat, kung mayroon akong si Kristo, wala akong kulang. Panginoon, ngayon, humihingi ako po may enrichment sa aking kaluluwa. Punuin mo ang aking mga saloobin ng pag-asa, ang aking espiritu ng kagalakan, ang aking mga salita ng buhay. Gawin mo akong kanal ng pagpapala sa iba, hindi dahil sa aking mga ari-arian, kundi sa aking refleksyon sa iyo. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, humihingi ako ng karunungan upang pangasiwaan ang maliit man o maraming bagay na iyong ipapasa sa aking mga kamay. Ngunit higit sa lahat, gawin mo akong mayaman sa pananampalataya, pag-ibig at habag. Naway ang mga taong malapit sa akin ay hindi manggilalas sa aking mga pag-aari, kundi sa kapayapaang dala ko, sa liwang nagbibigay gabay sa akin, sa kagalakan na sumusuporta sa akin. Naway makita nila si Jesus sa aking paraan ng pamumuhay, pagbibigay, pagpapatawad at sa bawat gawaing pag-ibig na sumasalamin sa iyong puso. Nauunawaan ko ngayon na ang kasaganaan na iyong nais para sa akin ay hindi pansamantala, hindi nakasalalay sa merkado, mga pangyayari o ekonomiya, kundi sa iyong grasya na bumubangon sa akin araw-araw na may bagong pagkakataon upang magtiwala sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagtuturo sa akin na mabuhay ng mayaman sa mga bagay na hindi mabibili ng salapi, pag-asa, kapatawaran, kaligtasan at walang hanggang layunin. At kung sa iyong kalooban ay ibibigay mo rin ang material na pagpapala, turuan mo akong gamitin ang mga ito upang palawakin ang iyong kaharian, tulungan ang nangangailangan at parangalan ang iyong pangalan. Huwag mo sanang hayaang layuan ako ng pagkakaroon ng higit pa na malito ang regalo sa tagapagbigay, na maipit ang aking puso sa mga pansamantalang bagay, kundi laging hanapin ang walang hanggan. Ngayon, idinideklara ko na tunay akong mayamang sapagkat mayroon akong si Kristo, na ang pinakamalaking yaman ko ay ang iyong presensya, na ang aking mana ay hindi makalupa kundi makalangit, at sapagkat ang pinakamahalagang kayamanan ko ay ang iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat, Ama, sa pagpapayaman sa akin sa mga bagay na tunay na mahalaga, sa pagtuturo sa akin na pahalagahan ang hindi mabibili, sa pag-alala sa akin na ang aking pagkakakilanlan ay hindi nasa aking mga pag-aari, kundi sa kung sino ako sa iyo. Ngunit, Ama, ilang beses na rin akong nagdusa sa bigat ng paghihintay, sapagkat kahit naniniwala ako sa iyong mga pangako, may mga araw na napapagod ang aking kaluluwa sa hindi pagkakakita ng kanilang katuparan. Sa mga sandaling iyon, Panginoon, ang mga alinlangan ay tumatama sa aking pinto
Ang boses ng kaaway ay nagsasabi na walang magbabago, na nakalimutan mo ako, na ang iyong mga plano para sa akin ay nawala sa panahon. Ngunit ngayon, dumarating ako upang patahimikin ang mga kasinungalingang iyon sa katotohanan ng iyong salita. Sa Jeremias 29:11, ipinangako mo ang mga planong mabuti at hindi masama. Mga plano upang bigyan ako ng kinabukasan at pag-asa. At kahit ang aking kinabukasan ay mukhang hindi tiyak, kahit ang aking mga mata ay nakakakita lamang ng unos, pinipili kong maniwala na patuloy kang gumagawa ng tahimik, sapagkat hindi ka tao na nagsisinungaling, ni ama na nakakalimot. Bawat patak ng luha na aking inilalabas sa paghihintay, iyong tinutipon. Bawat buntong hininga ng pananampalataya sa gitna ng pag-aalinlangan, iyong nakikita. Bawat panalangin na aking ginagawa, kahit parang walang sagot, ay umaakyat bilang mabangong insenso sa harap ng iyong trono. Turuan mo ako, Panginoon, na ang kasaganaan ay natatagpuan din sa panahon ng paghihintay. Sapagkat sa mga sandaling iyon, hinuhubog ang aking pagkatao, lumalakas ang aking pananampalataya at nagiging matatag ang aking pagtitiwala sa iyo. Tulungan mo akong magtiwala kahit hindi ko nakikita, magdasal kahit hindi ko nauunawaan, maghintay kahit masakit. Ito rin ang aking kasaganaan, matuto akong magpahinga sa iyong katapatan, malaman na hindi ka nahuhuli at laging natutupad ang iyong mga pangako. Ngayon, iniaalay ko sa iyo ang aking mga pangarap, aking mga layunin, aking mga plano, at humihingi ako na ayusin mo ang mga ito ayon sa iyo, sapagkat alam ko na ang iyong mga landas ay mas mataas kaysa sa akin, at ang iyong mga saloobin ay mas mahusay kaysa sa aking pinakamagaling na ideya. Bigyan mo ako ng kapayapaan na lumalampas sa anumang pag-unawa, kapayapaan na hindi nakasalalay sa kabutihan ng lahat, kundi sa pag-alam na ikaw ang may kontrol. Kahit wala akong maunawaan, ang kasaganaan ay ang katiyakan na hindi ka nahuhuli, na dumating ka sa eksaktong panahon, na ang bawat segundo ng aking paghihintay ay puno ng layunin. Buksan mo ang aking mga mata, Panginoon, upang makita ko ang mga pagpapalang iyong ibinigay na sa akin. Sapagkat madalas sa sobrang pagtingin sa bukas, nakakalimutan kong magpasalamat sa ngayon sa tinapay ng araw na ito, sa bubong na sumasaklaw sa akin, sa kalusugan, sa pamilya, sa mga maliit na tagumpay na madalas ay hindi napapansin. Turuan mo akong magtiwala ng walang kondisyon, sabihing mangyari ang iyong kalooban, hindi bilang pagpayag, kundi bilang deklarasyon ng pananampalataya. Sapagkat kung sinabi mo ito, matutupad ito. Kung ipinangako mo ito, darating ito. At kung pinapaghintay mo ako, ito ay dahil naghahanda ka ng higit pa sa aking imahinasyon. Salamat, Ama, sapagkat kahit hindi ko nauunawaan ang iyong mga panahon, maaari akong magpahinga sa iyong katapatan. Ngayon, pinipili kong hindi mapailalim sa pagkabalisa, kawalan ng pasensya o takot. Ngayon, pinipili kong magtiwala. Ngayon, pinipili kong maniwala. Ngayon, tinatanggap ko ang iyong plano kahit hindi pa malinaw, sapagkat alam ko na ang aking kinabukasan ay ligtas sa iyong mga kamay. At ang katiyakang ito rin ay kasaganaan. Kung ang lahat ay parang nawala na, Panginoon, siya ang nagbubukas ng landas kung saan dating may mga pader lamang. May mga sandali sa buhay kung saan nararamdaman natin na wala nang magagawa, na nauubos na ang ating lakas, na ang mga pinto ay sarado, at kahit gaano katagal tumawag, walang sumasagot. Ngunit sa eksaktong sandaling ito, sa tila walang labas na daan, ang pangako ng Jeremias 29:11 ay nagniningning ng higit na matindi. May mga planong mabuti ang Panginoon para sa iyo, sapagkat hindi siya Diyos na limitado ng mga pinto ng mundong ito.
Siya ang Diyos na bumubukas ng mga landas sa disyerto, humahati ng dagat upang tumawid ang kanyang bayan, tumutumba ng mga pader ng Jericho sa isang sigaw ng pananampalataya. Siya ang Diyos na nagbabago ng imposible sa posibleng bagay. Kaya't sa panalangin ito, itataas natin ang aming dalangin upang ang Panginoon ay magbukas ng mga hindi inaasahang pinto sa iyong buhay, sa iyong pananalapi, sa iyong kalusugan, sa iyong pamilya, sa iyong damdamin. Magdarasal tayo upang siya ay ipakita sa iyo ang labasan na hindi mo makikita sa iyong mga mata at upang ang iyong espiritu ay palakasin sa pagtitiwala na hindi ka naglalakad ng mag-isa. Panginoon, ngayon dumarating kami sa iyo na may pagod na puso, mabigat na isip at mga kaluluwa na nag-aasam na makakita ng iyong kamay na gumagawa sa aming buhay. Alam mo, O Diyos, ang bawat pagtatangka naming umusad na hindi natupad, ang bawat pinto na tinawag ngunit hindi bumukas, ang bawat luha na ibinuhos sa pakiramdam ng pagkakatigil at kawalan ng labasan. Ngunit ngayon, Panginoon, kami ay humahawak ng mahigpit sa iyong walang hanggang pangako, yaong nagbibigay katiyakan na ang iyong mga plano ay mabuti at hindi masama, na may kinabukasan kang puno ng pag-asa para sa amin. Ama, humihingi kami na buksan mo ang mga pintong walang makakapagsara, basagin ang mga tanikala ng pagkakatigil, ng takot, ng pag-aalinlangan at itulak kami ng pasulong sa pamamagitan ng makapangyarihang Espiritu Santo. Ipakita mo sa amin, Panginoon, ang mga landas na hindi nakikita na tanging ikaw ang makapagpapakita. Ang mga daan ng pagpapala na bumubukas kapag wala ng tao ang makakagawa. Humakbang ka sa harap namin, gabayan ng bawat hakbang namin, at dalhin kami sa mga layunin na iyong idinisenyo para sa aming buhay. Ay renew mo ang aming pananampalataya, bigyan kami ng kapayapaan habang naghihintay at tulungan kaming huwag sumuko. Kahit lahat ay parang sarado, kahit ang katahimikan ay parang walang hanggan, idinideklara namin ngayon na ikaw ang may kontrol, na ang bawat katahimikan ay paghahanda, na ang bawat saradong pinto ay pagredirect patungo sa mas mabuti. At sa iyong perpektong panahon, makikita namin ng ating mga mata ang katuparan ng iyong mga pangako. Salamat Diyos, sapagkat ikaw ang Panginoon ng mga bukas na pinto. Ikaw ang nagbubukas ng landas kahit hindi natin alam kung paano itutuloy. Ikaw ang nagbabago ng walang labas na daan sa landas ng pag-asa. Salamat sa pagiging aming kanlungan at lakas. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, nananalangin kami ng may pag-asa. Amen. Kung narating mo ito hanggang dito, nais kong batiin ka sapagkat hindi lahat ang may ganitong pangako, pananampalataya at bukas na puso upang makinig hanggang sa wakas ng mensaheng ito. Ang iyong pagtitiyaga ay nagpapakita ng magandang bagay, may binhi ng pag-asa na lumalago sa iyong loob. May pananampalataya kang ayaw sumuko na kumakapit sa mga pangakong mula sa langit. At ito, mahal na kapatid, ay isang makapangyarihang tanda na gumagawa ang Diyos sa iyong buhay. Konti lang ang umaabot hanggang sa dulo, ngunit ikaw ay nagawa ito at ito ay nagsasabi ng marami tungkol sa iyo. Inaanyayahan kita na ipahayag ang iyong pananampalataya sa mga komento gamit ang pariralang umaasa ako sa mga plano ng Diyos kahit hindi ko pa ito nauunawaan. Ito ang iyong tanda, ang iyong publikong deklarasyon ng tiwala. Isang patotoo na isinulat na ipapakita ang iyong pangalan sa mga hinahawakan ng Panginoon sa pamamagitan ng channel na ito. Inaanyayahan din kita na i-share ang video na ito sa iba na nangangailangan ng pag-asa, na nararamdaman na ang mga plano ng Diyos ay hindi pa natapos, na hindi siya tumitigil sa pagsusulat ng magandang kwento para sa kanilang buhay. Sa bawat pagbabahagi ng mensaheng ito, ikaw ay nagtatanim ng pananampalataya sa mga lupain na baka inakalang tuyo na ng iba.
At kung hindi ka pa nakasubscribe, payagan mo akong magtanong ilang nilalaman ang ating napapanood araw-araw na hindi naman nagtataguyod sa ating espiritu. At ilang beses nating inilalampas ang mga mensaheng tulad nito na nagpapakain sa kaluluwa ng hindi sinusuportahan ang channel na gumagawa nito. Ang pag-subscribe ay hindi lamang pagpindot ng pindutan nito, ay isang paraan ng pagsasabi na nais kong magpatuloy sa paglalakad kasama ang Diyos. Nais kong panatilihin ang aking apoy ng pananampalataya. Huwag kang umalis nang hindi ito ginagawa. Huwag kang manatili sa labas ng ginagawa ng Diyos dito. At kung nakasubscribe ka na, kung nagbabahagi, kung nagtuturo, kung nananalangin kasama kami, araw-araw pakiramdamang may karangalan, sapagkat ikaw ay aktibong bahagi ng kaharian. Huwag mong patayin ang apoy na ito. Huwag mong patayin ang iyong espiritu. Pakainin mo ang iyong pananampalataya tulad ng pagtutubig ng halaman araw-araw. Konting higit pa, tiyak kong malapit nang makita mo ang bunga ng iyong katatagan. At ngayon, bago ka umalis, may espesyal akong hiling. Manatili kang tahimik, hayaang tumugtog ang musika at hayaang mapahinga ang iyong kaluluwa. Magpasalamat ka sa Panginoon sa iyong sariling salita, purihin siya sa araw na ito, sa iyong taglay, sa darating. Manatili kang tahimik ng ilang minuto. Huwag mong sirain ang atmosperang ito. Huwag mo munang itigil ang video. Huwag mong putulin ang koneksyon. Sabihin sa Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong mga plano. Salamat sapagkat kahit hindi ko nauunawaan, nagtitiwala ako sa iyo. Makikita kita sa susunod na video naway. Yakapin ka ng kapayapaan ni Kristo ngayon at palagi. Amen.